Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 51 na ipinamagatang mga pagbabago. Ngunit bago tayo magsimula, ang nilalaman ng presentasyong ito ay buod, talasalitaan, mga tauhan, at ugnayan. Nakatanggap ng liham si Linares mula kay Doña Victorina. Nabalisa ito sa babalang kailangan niyang maipapatay ang alperes. Mas lalo pa nitong ikinabalisa ang pananakot ni Doña Victorina na kung hindi niya malalampaso ang alperes ay sasabihin nito kay Kapitan Tiago at Maria Clara ang sikretong hindi siya sekretaryo ng Madrid. Habang iniisip ni Lenares ang nabasang liham, ay pumasok sa sala si Padre Salvi. Kinamusta nito si Linares at biglang pasok naman ni Kapitan Tiago. Masayang ibinalita ni Padre Salvi na napawalang bisa na ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Dagdag pa ni Padre Salvi, si Padre Damaso na lang ang sagabal ngunit kung kakausapin ni Maria Clara ang pari ay hindi na ito makakatanggi. Ilang sandali pa lamang ay dumating si Ibarra habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago. Ipinakita ni Padre Salvi ang pagkagalak kay Ibarra. Tumabi naman ang binata kay Sinang. Doon ay nagtanong si Ibarra kung galit ba sa kanya si Maria Clara. Ayon kay Sinang, lagi daw sinasabi ni Maria Clara na limutin na lang daw siya ng binata. Nakiusap si Ibarra kay Sinang na makipagkita sa kanya ang dalaga. Nangako naman si Sinang na tutulong siya upang magkita ang dalawa. Ito naman ang mga talasalitaan na makikita sa kabanatang ito. Liham, sulat, nabalisa, hindi mapakali o natatakot, alperes, opisyal ng militar, malalampaso, matatalo, ekskomunikado, bawal tanggapin ng simbahan habang nabubuhay, at sagabal, hadlang. Ngayon ay dumako na tayo sa mga tauhan na magpapakita sa kabanatang ito. Linares. Siya ay isang tauhan na binanggit na nakatanggap ng liham mula kay Doña Victorina. Kinabahan siya dahil sa utos ni Doña Victorina na kailangan niyang patayin ang alperes. Doña Victorina. Ang tauhan na nagpadala ng liham kay Linares at nagbabala sa kanya tungkol sa kanyang pagiging sekretaryo sa Madrid. Alperes. Ang nais ipapatay ni Doña Victorina sa liham na ipinadala niya kay Linares. Padre Salvi. Isa pang tauhan na pumasok habang iniisip ni Linares ang liham. Naghatid siya ng balita tungkol sa ekskomunikasyon ni Ibarra. Kapitan Tiago. Siya ang isa pang tauhan na dumating at nakipag-usap kay Padre Salvi. Ibarra. Dumating sa eksena at nagpakita ng pagkagalak si Padre Salvi sa kanya. Nagtanong siya kay Sinang tungkol sa damdamin ni Maria Clara para sa kanya. Sinang. Kasama ni Ibarra sa eksena na ito. Siya ang naghatid ng mensahe ni Maria Clara kay Ibarra at nangakong tutulong upang magkita ang dalawa. Maria Clara. Bagamat hindi siya direkta na lumitaw sa eksena, siya ay nabanggit ng mga tauhan. Siya ang pinag-uusapan ni Sinang at Ibarra. Sa Kabanata 51 ng Noli Me Tangere, ipanakita ang iba't ibang pagbabago sa mga pangunahing tauhan. Isa sa mga pangunahing pangyayari ay ang pag-aalala ni Linares matapos tanggapin ang sulat mula kay Doña Victorina na nag-uutos sa kanya na papatayin ang alperes. Sa pagkakataong ito, nagsisisi si Linares sa kanyang desisyon na magsinungaling at maghambog na nagdulot sa kanya ng problema. Ang ugnayan ng Kabanata 51 ng Noli Me Tangere sa kasalukuyan ay maaaring magbigay ng aral sa atin hinggil sa
kahalagahan ng pagiging tapat at hindi pagsisinungaling. Sa mundo ngayon na puno ng mga hamon at pagsusubok, ang integridad at katapatan sa sarili at sa iba ay mahalaga. Ang mga aral at mensahe na maaaring matutuhan mula sa kabanatang ito ay patuloy na may kahalagahan sa ating lipunan ngayon. Ito ay paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakataon na magdulot ng kahirapan, ang pagiging tapat at matapat sa ating mga salita at gawa ay nagbibigay ng lakas at dignidad sa ating pagkatao. Yun lamang para sa kabanatang ito. Naway may napulot kayong aral. Maraming salamat sa pakikinig!